Ito yung sunod, mga kababayan. Ako po. Ano yung sunod? Nako, mga kababayan. Kung naalala ninyo, si Gutesa ay sinabing inalok siya. Inalok siya ni Mike Defensor ng scholarship para sa kanyang mga anak at inalok din siya ng kaunting pera or pera, sabihin natin, hindi man kaunti yun, malaki na yun eh. Para sa ganyang gagawin niyang pagtestimonya di umano para idiin si Romualdez. Ngayon mga kababayan, may nakuha po ang Billionaire News Channel ng may nakuha po mga kababayan ang Billionaire News Channel mga kababayan na wait lang dokumento na kung saan inalok daw ni Attorney Baligod ang ilan na di umano sa mga bodyguard ni Saldico ang Malita Boys o ilang ex-aide ni Saldico isiniwalat ang umano'y panunuhol ni Baligod, ilang ex-aide. So, ibig sabihin, nagsasalita na, mga kababayan ako. Eto, patay tayo dito, Baligod na. Diyos ko. Eto pakinggan natin, mga kababayan, balita, Billionaire News Channel. Nakuha rin ng Billionaire News Channel ang sinumpaang salaysay ng higit 20 security aid ni dating Congressman Zaldico. Kabilang sa kanilang mga isiniwalat ang panunuhol umano ni Attorney Levito Baligod. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes. Aabot umano sa mahigit 100 ang mga security aid ni former Representative Zaldico. May 18 mula sa kanila ang nagsabing nag-deliver umano sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko, kabilang na kay former House Speaker Martin Romualdez at PBBM. Pero nabawasan na sila matapos bawiin ng 4 ang kanilang mga pahayag. Idagdag pa rito si Orly Guteza na dati ring Marines. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang 25 sinumpaang salaysay ng iba pang former security aid at drivers ni Zaldico. Kabilang ito sa mga isinumite ng kampo ni former Speaker Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakuha rin nila ang mga kopya mula mismo sa mga abogado ng mga ex-aid and drivers. Lahat sila iisa ang salaysay na base sa kanilang karanasan at kaalaman, wala silang nakita na nagatid ng mga maletang may pera sa sinumang mga opisyal. Ito, basahin natin yung kanilang mga salaysay, no? Ito yung mga sarili lang salaysay, mamilaan kay Jaliken. Sila po. Nasa abot ng aking personal na kaalaman at aktwal na karanasan, wala akong nakita o nasaksihang paghahatid ng maleta o salapi sa sinumang senador, kongresista, politiko, opisyal ng pamahalaan o iba pang individual kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan na. Yan ang mga bagong salaysay ng mga umatras. Continue. Sa ilang senador, kongresista o maging kay PBBM, pagbubunyag naman ng 15 mula sa kanila, nilapitan at hinikayat umano sila ni Attorney Levito Baligod. Ayan. Nanais ko ring ilahad na ako ay nilapitan at hinikayat ni Attorney Baligod kasama sina Voluntate at Tube upang sumama sa grupong tinutukoy bilang VRIB 18. Kapalit umano ng ilang pangakong pinansyal at iba pang benepisyo. So totoo nga, nagtugma ang kanilang testamento sa testamento ni Gutesa. Nagtugma silang lahat. Walang pinagkaiba. Pare-pareho. Yan ang mahirap lusutan ngayon. Kasi bakit? Yung testamento ng 4, testamento ni Gutesa, nagtugma lahat. Pero doon sa testamento nung natira, iba-iba. Minsan 5 hinatid. Pagkasunod interview, 3 na lang. Tapos yung unang hinatid sa bahay ganito, pagkasunod, ibang bahay naman. Diba? Ito lahat pare-pareho. Pareho ang sinabi, tugma lahat ang mga pinagsasabi. Yung doon, sa mga natira, kung naalala ninyo, yung naghatid ng maleta, 5 daw. Unang interview kay Jessica Soho, 5. Tapos pangalawang tanong niya, wala pang 3 minuto, 3 na lang. Ito, gusto yung panoorin? Mga kababayan, ito, panoorin natin. Ito. Maleta. Boys, mali-mali ang sinabi. Ito yan Bukod sa 3 dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Guteza. Kayo nila kay? Pag
Pakiramdam nyo na Ayan. KMGS. Ang nagregat po ay si hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po Nawindang. kami nagulat mo. Hindi kayo nagtaka, saan ang galing to? Walang mga ganyan. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin, parang nagpopondo po siya ng mga project para doon sa mga ibang project. Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Yung pag-deliver din po namin sa kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Dalawa lang po kami, ma'am. Alam po ni Kong Saldi na naghatid po kami doon. Magkano yung dinala nyo? At 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko ma-specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta, large po yun. Oo. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, Yes. may expendable bag pa. Alam nyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70 po yung Yung malaki. Yung medium, magkano Yung na medium, lalaman nun? medium is nasa 50 pababa naman siguro. Okay, tapos yung expendable bag, 5 million, tama Yes, ba? yes. So kay Presidente, magkano ang dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. Na? Kakasabi lang niya nung una, 3. Tapos nung kay Presidente, magkano ang dineliver? 5 na. Ayan o. Magkano? Medium ni Ayan, Kong oh. Saldi, Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. hindi naman po kami Nawindang. nagulat mo. Hindi kayo nagtaka, saan ang galing to? Walang mga ganyan. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin, parang nagpopondo po siya ng mga project para doon sa mga ibang project. Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Yung pag-deliver din po namin sa kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Dalawa lang po kami, ma'am. Alam po ni Kong Saldi na naghatid po kami doon. Magkano yung dinala nyo? At 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko ma-specific yung kung magkano kasi 3, medyo mabigat 3. yung isang maleta, large po yun. Oo. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, Yes, yes. may expendable bag pa. Alam nyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70 po yung Yung malaki. malaki. Yung medium, magkano Yung na medium, lalaman nun? Medium is nasa 50 pababa naman siguro. Okay, tapos yung expendable bag, 5 million, tama Yes, ba? yes. So kay Presidente, magkano ang dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. Kita nyo, unang sabi niya 3 kasama si Saldi ko. Tapos, nung tinanong ulit, magkano ang sabi 5. Ano ba talaga, Mambiyabing? Ano ba nangyari sa mga yan? Kaya nga dyan pa lang sa mga sinasabi nila mabubuljak sila Kaya nga sabi ko, sa totoo lang, hindi mananalo. Hindi mananalo kay Romualdez to si Boying. Maniwala kayo sa akin, mapapahiya lang si Boying dyan. Tapos magugulat kayang lahat-lahat bigla mag-recant yan. Patay si Boying, kahihiyan. Para raw sumama sa 18 maleta boys, kapalit ng pera at iba pang benepisyo. Hindi naman idinitalye kung magkano ang halaga. Kasama rin daw ni Baligod ang ilan pang nagngangalang Rosbert Wopan, Benny Bolontate, Johnny Buduan at si Tube. Bernard Tube. Na base sa pagsasaliksik ng BNC, miyembro rin ng umano'y Maleta Boys. Ayon pa sa mga dating aid at drivers ni Ko, hindi rin daw sila tinakot o binayaran para gawin ang kanilang salaysay. Ayon pa sa informant ng BNC, may naghahanap umano mula sa ombudsman at kampo ni Romualdez sa lahat ng mga naging security aid at drivers ng puganting si Saldico. Kinukuha pa ng Billionaire News Channel ang panig ni Atty. Baligod kaugnay rito. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel. Patay tayo dyan. Paano yan? Paano yan? Kung ito real talk lang. Kung sakali man na itanggi ito ni Atty. Baligod ang mga sinabi nitong 4 na bumaliktad na mga Maleta Boys,
na hindi totoo yan. Wala akong inalok sa kanila. Wala akong inoffer sa kanila. E paano kung itong Maleta Boys may pakitang text message? Paano kung may maipakita itong conversation? Diba? Pangalawa, paano kung itong Maleta Boys nagsikretong ni-record ang usapan? Paano kung nagsikreto ito? Kasi kung i-interviewin ninyo at mapapanood ninyo ang grupo ni Baligod ngayon at yung mga dating Marines, kung naalala ninyo, dating yung 14 na lang kasi 18 nag-recant yung 4. So 14 na lang. Kung naalala ninyo ang sabi, ito daw bumaliktad na 4 ay inofera ng 20 to 25 per head million ni Romualdez. Pero hindi nila mabigkas-bigkas kung si Romualdez ba talaga nag-offer. Hindi nila mabigkas-bigkas. Ang sabi, kaya yan bumaliktad kasi inoperan yan ng 20 to 25 million. Pero ang tanong, sino ang nag-offer? Hindi nga nila mabigkas eh. Diba, Ma'am Biyabeng? Hindi nila mabigkas kung magkano at sino. Ay hindi, alam nila, 20 daw to 25 ang inoffer para bumaliktad at mag-recant. Ngayon, ang tanong, sino ang nag-offer? Hindi nga nila maisabi ng diretsahan. Diba? Ang sabi pa nga, mga kababayan, si General Torre daw, kung naalala ninyo, diba? Si General Torre, dinawit din nila dyan, na nagbigay daw ng cellphone, iPhone 16. Ang iPhone 16, bago lang nilabas yan. 2025 nilabas ang iPhone 16. 2023 daw sila inuperan ng iPhone. At pangalawa, paano ka uupera ni General Torre ng cellphone ng 2023? Si General Torre mukhang hindi pa naman siya general at the time. Diba? PNP General na ba si General Torre ng 2023? Di ba hindi? Alam ko kalagitnaan ng 2024-2025 si General Torre nag-PNP chief. Kaya nga sabi ni General Torre, kung kaya nila yan na taasan ng kamay, haharapin ko yan. Pero kung hindi nila kayang taasan ng kamay, hindi ko yan uupuan. Continue. Pinilit lang daw tumestigo ni na Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor si Orly Guteza kaugnay ng flood control scandal. Ang dahilan, para raw idiin si dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Basura ang tawag ng testigong si Orly Guteza sa mali-maletang pera na dineliver daw niya sa bahay ng mga politikong sangkot sa mga anomalya sa flood control. Sabi niya yan noon na ibinabasura na niya ngayon. Sa bagong sinumpaang salaysay, sinabi ni Guteza na pinilit siya ni na Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na magbigay ng testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Noong September 24, 2025, dinala siya sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado. Doon daw niya nakita si Defensor at ang manugang nitong si Mark. Pagdating ni Senator Marcoleta, mabasa niya at siya ang magdesisyon kung pwede. Sabi niya, hindi at pilit na sinabi niya, sulat lang natin si Sendante. Sa takot ko, sabi ko, sige sir. Ganit utusan niya si Mark na kunin ang laptop para isulat ang kagustuhan niya. Mamuna Luis, sila po. Nang dumating daw sa aresto si Senator Marcoleta, sinabi raw niya na babasahin muna ang affidavit ni Mark. Pero ayon kay Guteza, hindi lang ito binasa ni Marcoleta. Siya mismo raw ang nag-ayos ng ilang bahagi ng affidavit. Simula na ni Senator Marcoleta basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ayon pa kay Guteza, narinig niyang sinabi ni Defensor na ang kanyang gawa-gawang affidavit ang missing link para maiugnay si Romualdez sa delivery ng mali-maletang pera. Ito na yung missing link.
na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Ayan, may tanong si Ma'am Ashley Kate. Basahin ko yung tanong ni Ma'am Ashley Kate. Gusto kong sagutin ito. Kent, the big question. Bakit ginawa ng mga DDS ito sa mga Marcos at ano ang rason kung bakit willing silang maggastos ng milyon-milyon para sirain si Marcos? Ganito yan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, willing silang gumastos ng milyon. Yung, alam mo sa totoo lang, Ma'am Ashley Kate, yung ginastos nila dito para guluhin ang administrasyon ni Marcos, bariya lang yan. Bariya lang yan. Yung gagastos ka ng 100 bilyon, na 100 milyon or 1 billion, bariya lang yan. Alam nyo, kung naalala ninyo, merong isang politiko na drug lord na nakakulong. Nagbigay ng 1 billion. Ito na yun. Yan na yun. Doon kinukuha yan. Yung rally, yung trolls, yung pagtanim ng mga witness, yung paninira. Doon yan lahat. Funded yan. Sino ba yun? Yung kalbo ba? Yun yung nagbigay eh. Nalala nyo? Yan yung 1 billion na ibinigay ni Tebes. Ito yun. Kaya nagtataka kayo, gumastos ba talaga ang mga dutae dyan? Wala silang gastos dyan. Yan yung galing kay Tebes. Real talk. Sa salaysay pa ni Guteza, ayaw daw niyang sumunod dahil alam niyang hindi totoo ang ilang detalye. Pero napilitan daw siya dahil takot at dahil sa pangakong cash at educational scholarship para sa kanyang mga anak. Ang sabi pa raw ni Defensor kay Marcoleta, Pari, 150 million lang masaya na tayo. kinabukasan, September 25, 150 million, masaya na tayo. Bakit? Kasi nga, dinivide-divide yan eh. Ito, real talk ha. Yung sinabing 1 billion, divide into 5 yan. Bigyan ko kayo ng matrix. Ganito yan. Yung 1 billion na yan, divide into 5. Una, number 1, ito yung sa mga vloggers. Number 2, ito yung sa mga rally. Number 3, ito yung sa mga politician. Number 4, ayan yung sa mga witness, tanim witness. Number 5, yan yung sa mga budget na pag-iikot-ikot nila, mga allowances. Billion ba naman? Diyos ko naman, kahit tag 200 million sa 5 yan, 1 billion is, hoy, baba. Dinivide into 5 yan. Kaya hindi sila mauubusan ng pondo. 'Di ba? Magkano lang naman sa rally-rally, Diyos ko, painumin mo lang yan ng sesto yan, pakainin mo lang yan ng sliced bread. Hindi naman uubos ang milyon yan eh. Gasolinahan mo lang yung mga motor niyan, magkano lang man gasolina, hindi ka man uubos 100,000, mga 100 ka motor, full tank mo. Putang ina, mga kababayan, sasama yan sa rally, full tank eh. Do you think kung ikaw, motorista, sasama ka sa rally kung wala ka mapala? Siyempre, sama kami. Bakit? Full tank mo muna. Papaluin kita. Inon mo yung speaker na. Di ba? Ganun yun. Mga kababayan. Diyos ko. I am DDS before. Sorry nagbigay lang ako ng trivia. Continue. 5, naging surprise witness si Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee. Matatanda ang inamin noon ni Marcoleta na nakipagkita siya sa restaurant kina Defensor at Guteza. At inamin din niyang nabasa na niya noon ang draft ng testimonya. Nung basahin ni Guteza ang affidavit,
Napagalitan pa raw siya ni Marcoleta. Napagalitan pa ako ni Senator Marcoleta kasi nag-adlib ako. At ang sabi niya, sundan lang ang Eto real talk lang mga kababayan. So, sa nangyaring ito ngayon, palpak na sila dito sa mga mali-maleta boys. Tignan nyo. Sa rally na naman yan. Rally na naman. Rally na naman. Wala na sila dito eh. Sa Malita Boys, palpak na sila. Wala nang credibility yan. May mga umatras na. May mga umami na. Kulong na si Mike Defensor, kulong na si Marcoleta. Take note, yung mga nasa likod nito mga vloggers at mga trolls, hindi pa. Wala na eh. Si Marcoleta at si Defensor, wala na. Tiklo na eh. So sabihin natin pang-5 sila. Meron pang 4. Itong sa mga rally-rally, napansin nyo ba na wala na si Rodriguez na nahimik? Si Vic Rodriguez na nahimik. Itong si Suraida na nahimik na. 'Di ba? Walang budget, hindi nabigyan. Kaya mag-isip-isip ng panibagong paninira kay Marcos para mabigyan. Ang hayahay ngayon, mga vloggers. Kasi bakit? Doon sa vloggers kasi kayang i-manipulate at papaniwalain ang taong bayan na si Marcos ay bangag, adik at weak leader. Pero wala na, gasgas na yan eh. Meron nga akong nabalitaan, merong isang vlogger dyan na bumaliktad, parang naambunan. Di ko alam kung sino yung vlogger na yun, pero parang naambunan. Sabi pa naman niya, aba, ako talaga yung kinontent. Sana hindi totoo yung nakarating sa akin. Sana hindi totoo. Bali-balita ko pa naman. 120K a month. Bali-balita ko 120K a month. 60 video. 1 video a day. Kung marunong kang magbisaya, Bisaya ang content. Kung marunong kang magtagalog, Tagalog ang content. Diba? Ayoko na magsalita. Sabi nga ng aking mga alitap-tap, naku, congressman daw ang nasa likod niyan. Di ko alam. Di ko alam. Basta yan ang nakarating sa akin. Hinihingi pa nga daw yung mga bank account nila eh. Nasa sayo daw kung GCash, bank account. Tapos may inaabot daw yan. May inaabot daw yan na topic. Topic. Every day. Minsan inuulit-ulit daw yung topic. Inuulit-ulit yung topic. I-maintain mo yung topic doon. Ay nako, ayoko na magsalita talaga. Mahuli, mabisto. Ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Robin at Bongo. Nako, patay tayo dito mga kababayan. Si Robin at Bongo, mga kababayan. Ano yung kay Robin Padilla at kay Bongo? Hay nako.